Good morning mga ka-realtor, another house, another day. So, morning walk tayo ngayon. So, meron tayong followers ngayon na nagtatanong kung ano daw yung advantage or disadvantages ng pre-selling at saka ready for occupancy na unit. So, unahin natin yung pre-selling. So, sa pre-selling, yung advantage yung sa pre-selling is una, makuha mo yung prime lot, yung mga corner lot na gusto mo, malapit sa guardhouse or in front of the amenities. Yun. At saka, yung price na yan is nagre-range lang ng sa 1.2, 1.6, 1.8. Yun yung mga price nagre-range sa pre-selling. At saka yung monthly equity na yan is nasa 24 months, 36 months. So yun yung mga investor or mga client na hindi nagmamadali. Yung baga for investment lang, for retirement, yun. Dahil sa ready for occupancy, yung advantage or disadvantage na yan is hindi mo makukuha yung gusto mo. Kagaya ng mga corner lot, mga in front of the amenities, kasi yun yung una na masosold out. No? At saka, yung price na yan is nagre-range na sa 2.5, 3 million, 4 million, yun na, yung price na yan. So, at saka yung monthly equity niya is spot cash na or nasa 30 days na. So, hindi kagaya ng pre-selling na mataas pa yung monthly equity niya. No? So, yun yung mga disadvantages. So, sa advantages na yan is makamove in ka agad. So, yun yung mga client na nagmamadali na makamove in. Makamove in. Diba? So, yun. So, sana nasagot ko yung tanong mo. So, this is Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like, follow, and share this video and subscribe para updated ka sa mga real estate tips ko. Good morning! Thank you!